Kasama po natin from Dole, Sec Benny Laguesma. Good morning, Sec Benny. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po kay Ted at magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-tangkilik at taga-subaybay. Merry Christmas, Ninong. Merry Christmas din, Ted. Merry Christmas kay DJ Chacha. Oo, Ninong Benny, ito na po. Dami nakaabang dito ng mga empleyado. Ngayon nga pong papalapit na ang Pasko. Ano muna po ulit ang inyong reminder sa mga private sector employers dito po sa mandatory na pagbibigay ng 13th-month pay on or before December 24? Paliwanag po natin. Tama ka yan, DJ Chacha. No? Ang lahat po ng employers, batay doon sa kanilang mga rank and file employees, dapat po ay magkaloob ng 13th-month pay on or before December 24. Pero lagi naman po tayong nananawagan na sana wag naman pong hintayin na December 24 ang pagbabayad para makapag-budget naman po ang ating mga manggagawa at kanilang pamilya. At yung pong 13th-month pay, yung pong tinutukoy niyon, yun po yung 1/12 ng total basic salary na natanggap o napagtrabahuhan ng isang manggagawa within a calendar year, kagaya po sa 2025. Ang kailangan lamang po ay para ma-entitle, at least nakapagtrabaho siya ng 1 month during the calendar year. Opo. Sec Benny, yun po bang mga pa-resign na, deserve pa rin po ba or dapat pa rin po ba makatanggap? Kasama po ba sila dun sa tatanggap ng 13th-month pay? Yung pong pa-resign na o kaya naman ay nag-resign na at na-terminate sa employment for whatever reason, yung pong 13-month pay accrued na yun sa kanila, dapat po bayaran. Kaya lang po siguro ay proportionate. No? Sabihin kung magkano po ang total ng kanilang kinita sa loob ng isang taon. Palagpalagay po natin, nag-resign sila ng October. Ang mangyayari po doon, i-add yung January to October divided by 12. Yun po yung kanilang proportionate 13-month pay. Yon, kasi sabi niyo po rin dito at least ay ngayon malinaw kasi baka may mga nakatutok sa atin na palipat po sa ibang kumpanya. Kanina sabi niyo po lahat ng rank and file employees regardless of employment status ay covered at dapat makatanggap ng 13th-month pay bago ang December 24. May mga nagtatanong din po, ang mga contractor po ba na nire-renew halimbawa taon-taon, every 3 months, every 6 months, sila po ba ay entitled into 13th-month pay? Bahagi po sila nung dapat mabayaran na contractual at saka casual. Maliban na lang siguro kung naka-specify sa kontrata nila na nakapaloob na doon yung katumbas na halaga sa 13-month pay. Pero kung wala po, ang presumption po niyan dapat na-entitle ang ating manggagawa. So, ibig sabihin, if you're a contractor, dapat entitled ka kung wala sa kontrata mo na hindi kasama yung pagtanggap ng 13th-month pay. Pero kung may nakalagay sa kontrata mo na hindi kasama ang bonus, di ka talaga tatanggap. Yun po yung magiging mag-govern sa kanila na dokumento, yung kontrata nila. Pero dapat po ipakita na talagang hindi siya entitled sa 13th-month pay kasi nabanggit mo nga, DJ Chacha, mandatory po yan . At wala po yung exemption, walang deferment. No? Ibig sabihin, dapat on or before December 24, mabayaran po siya ng kanyang employer. Oo. Para naman po dun sa mga employers natin na halimbawa medyo alanganin yung kanilang business, magbibigay naman ng 13th-month pay pero hindi kaya ang isang bagsakan, pwede po ba yung staggered na 13th-month pay? Dapat po mapag-usapan nila ang paraan kung paano po sila makapagbabayad kasi nga po merong mandato, obligado na on or before December 24, dapat po mabayaran yung 13th-month pay. Ngayon, kung nakita naman po talaga ng mga manggagawa na kailangan din naman na medyo matulungan at patiyak lamang na mababayaran sila, batay po yun sa kanilang kasunduan o agreement. So pinapayagan, depende na lang yung sa usapan ng employer at saka po nung empleyado. Pero ano naman ang posibleng, ito taon-taon natin ito pinag-uusapan pero baka makalimot yung iba dyan . Ano nga bang parusan haharapin ng mga employers na hindi susunod o hindi magbibigay ng 13th-month pay bago mag-December 24? Sana nga, DJ Chacha, wag nang umabot doon kasi dapat talaga mabayaran. Pwede po silang mabigyan ng kaso, magkaroon po sila ng liabilidad, pwede po na mapakita, lalo kung unjustified po ang refusal nila,
pwede po silang mabigyan ng karampatang parusa batay po naman sa umiiral na provision ng ating pong labor code. Oo. Meron na po ba kayo nasampulan itong mga nakaraang taon? Sa pagkakatanda ko po, wala naman pong ganong klaseng sitwasyon pa na nakaabot sa aking kaalaman. So ibig sabihin in compliance itong mga employers na talagang sumusunod sila dito sa patakaran ng DOLE. Yun ang ating assumption, DJ Chacha, unless nga merong magpaabot sa atin ng reklamo na hindi sila binayaran at kaagad naman po titignan ng Department of Labor and Employment upang matulungan ng manggagawa. So, Cha at Secretary, again for the end time, liwanagin lang natin, dapat lahat ng mga empleyado, casual, contractual, regular lalo na, ano pa bang kanilang classification, ay dapat makatanggap ng mandatory 13th month pay, Secretary. Yes po, Ted. Yun po yung nakalagay sa ating batas, yung coverage ng ating 13-month pay. Opo. Paano po kung yung contractual or yung casual employee ay may kontrata sa employer na nagsasabi otherwise? Iyon po ang medyo magbibigay ng gabay kung talaga pong merong ganong klaseng arrangement dahil pwede naman pong magkasundo ang manggagawa at namumuhunan sa kaparaanan ng pagbabayad, karagdagang benepisyo o kaya mga benepisyo na dapat nakapaloob sa kanilang kontrata. At normally naman, Ted, nakikita natin sa mga kontrata, nakalagay po yung mga payment ng mga labor standards. Tama yung una po. Pag nagkaroon po ng karagdagan sa sweldo, dapat po may adjustment. At kung may adjustment po ang umiiral na wage, minimum wage ng mga manggagawa, dapat magkaroon din po ng adjustment sa kanyang tatanggapin na 13-month pay. Pero to answer po my question, Attorney, Secretary, direktamente po nakasagutan kapag ang kontrata between me, the employer, and Chacha, the employee, bilang isang contractual employee at nakalagay sa kontrata na ang kontrata mo lamang is good for 6 months or 1 year, ito sasweldohin mo, wala nang iba, walang kasamang 13th month pay, pwede po yung maging dahilan para hindi magbigay ng 13th month pay yung employer. Hindi po siguro ganun ang dapat na interpretasyon doon, Ted, no? Kasi dapat ang nakapaloob sa kontrata, hindi rin lalapag sa provision ng batas. Kung entitled po ang isang manggagawa sa 13-month pay, kahit nabanggit ko nga kanina, na ang requirement lamang nakapagtrabaho ng at least 1 month during a calendar year, dapat po magkaroon din siya ng karampatang bayad sa mga benepisyo na kapaloob at hindi po dapat lalabag sa batas. Dahil normally, siyempre, lagi nakikita dyan sa agreement, dapat po hindi lamang po siya sumusunod sa alituntunin. Dapat hindi po siya lalabag sa batas, policy, moral, at yung pong customary na nakikita na dapat ito nagkakalog sa mga manggagawa. Ayun, klaro Malinaw na po ito. No, malinaw na po ito na kahit na meron kayong sinumpaan, meron kayong kasunduan, na walang ganong provision, dapat pa rin, obligado pa rin yung employer na magbigay ng 13th month pay. Okay, klaro po yan. Sige, so Ninong Segbeni, salamat po sa pagklaro. Salamat po. Oo, next Christmas po ulit. Next Christmas. Okay. Salamat po, Sir, sa inyong panahon. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat, Titi Chacha. At magandang umaga po. Mabuhay po ang inyong programa. Salamat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!